May mga lugar sa Pilipinas na hindi lang basta simbahan, kundi pinupuntahan ng mga taong wala ng ibang malapitan. Mga taong may sakit na hindi na kayang gamutin. Mga pamilyang wasak na at mga problema na parang wala ng solusyon. Pero sa mga lugar na to, may iisang dahilan kung bakit sila pumupunta. Paniniwala sa himala. Paniniwala sa may kapal. Dito, may mga kwentong biglaang paggaling, nawawalang bagay na natatagpuan at mga kahilingan na akala mo'y imposible pero nagkatotoo. At ang nakakagulat, hindi lang iilan, kundi libo-libo ang may ganitong testimonya. Sa video na to, dadaling kita sa pinakamiligrosong simbahan sa Pilipinas. Tara na, magdasal. Mr. D. Number 13, Basilica de Santo Niño, Cebu. Isa sa pinakamatandang simbahan sa bansa. Dito matatagpuan ang imahe ng Santo Niño na dinala pa ng mga Kastila noong 1521. Ang nakakagulat, ang imahe na ito ay natagpuan pa rin kahit nasunog ang buong lugar noong panahon ng kolonyalismo. Maraming deboto ang naniniwala na ang Santo Niño ay may kakayahang magbigay ng proteksyon at himala, lalo na sa mga batang may sakit. Kada taon, milyon ang dumadalo sa Sinulog Festival, hindi lang para sa kasiyahan, kundi bilang pasasalamat sa mga natanggap nilang biyaya. May mga testimonies ng mga gumaling sa karamdaman matapos manalangin dito, lalo na sa mga kaso na halos wala ng pag-asa ayon sa doktor. Based on experience, marami rin akong kahilingan na natupad ng pagpunta ko doon. Number 12, Nuestra Señora de Guia Shrine, Ermita, Manila. Isa ito sa pinakamatandang Marian image sa Pilipinas. Ito ay kilala bilang gabay ng mga manlalakbay at mandaragat. Noong panahon ng mga Kastila, ang imahe raw na ito ay natagpuan ng mga sundalo at ginamit bilang simbolo ng proteksyon sa kanilang paglalakbay. Hanggang ngayon, marami pa ring OFWs at seafarers ang pumupunta rito upang humingi ng gabay at kaligtasan. May mga kwento ng mga taong muntik ng maaksidente sa dagat o biyahe, pero nakaligtas at naniniwala silang dahil ito sa kanilang pananalangin sa Nuestra Señora de Guia. Number 11, Archdiocesan Shrine of San Antonio de Padua, Pila, Laguna. Kilalang kilala ito bilang santo ng mga nawawala. Hindi lang gamit, kundi pati tao, relasyon at direksyon sa buhay. Sa Pila, Laguna, ang simbahan na ito ay tinatawag ding Bayang Pinagpala. Maraming deboto ang nagsasabing matapos silang manalangin dito, bigla lang nilang natatagpuan ng mga bagay na matagal nang nawawala. May mga kwento pa nga ng mga nawawalang anak na biglang bumabalik at mga problemang akala mo wala ng solusyon pero nagkaroon ng himala. At number 10, National Shrine of St. Jude Thaddeus, San Miguel, Manila. Kung may problema kang parang wala ng pag-asa, ito ang simbahan na pupuntahan mo. Si St. Jude Thaddeus ay kilala bilang patron ng mga hopeless cases. Tuwing Huwebes, punong-puno ang simbahan ng mga estudyante, profesional at kahit mga ordinaryong tao na may mabibigat na pinagdadaanan. May mga estudyante na bumabagsak sa exams pero pumapasa pa rin. May mga may sakit na gumaling kahit malala na ang kondisyon. At may mga problemang pinansyal na tila biglang nagkakaroon ng solusyon. Hindi man agad-agad, pero ayon sa mga deboto, tumarating ang sagot. And at number 9, Minor Basilica of Our Lady of Peña Francia, Naga, Bicol. Ang ina ng Bicol ay isa sa pinakamatindi at pinakamatagal na debosyon sa Pilipinas na nagsimula pa noong 1710. Ang pinagmulan nito ay konektado agad sa himala. Isang batang babae raw ang gumaling mula sa malubhang sakit matapos manalangin sa Birhen.
Tuwing Peña Francia Festival, tuwing Setyembre, nagiging sentro ng pananampalataya ang Naga City kung saan umaabot sa mahigit 1 hanggang 2 milyong tao ang dumadalo. Isa ito sa pinakamalaking religious gathering sa bansa. Ang pinakatampok dito ay ang sikat na fluvial procession, sabay ng pagsigaw ng mga tao ng Viva la Virgen! Hindi lang ito tradisyon, ito ay isang emosyonal na eksena ng paniniwala, sakripisyo at pag-asa na bihira makita sa ibang lugar sa mundo. Pero higit sa lahat, ang nagpapalakas sa debosyong ito ay ang napakaraming kwento ng himala. Para sa mga Bicolano, ang Birhen ay hindi lang santo, isa siyang ina na nilalapitan sa oras ng pangangailangan. Kaya hanggang ngayon, nananatiling buhay ang paniniwala na dito sa Naga, may mga panalangin na tunay na dinidinig. Number 8. National Shrine of Saint Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Si Padre Pio ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang stigmata, ang sugat na kahawig ng kay Jesus na tumagal ng halos 50 years. Sa Batangas, ang shrine na ito ay dinarayo ng libu-libong deboto, lalo na tuwing weekends. Isa sa pinakapinupuntahan dito ay ang relic ni Padre Pio na pinaniniwala ang may dalang pagpapagaling. May mga kwento ng bigla ang paggaling matapos hawakan ng relic o matapos manalangin ng taimtim. At ang ilan dito ay nangyari kahit sa mga kaso na halos wala ng pag-asa ayon sa medisina. Si Padre Pio ay hindi lamang santo, kundi isang tulay sa himala, lalo na sa mga panalangin para sa kalusugan at matinding pagsubok sa buhay. Number 7. Monastery of Holy Eucharist, Simala Shrine, Cebu. Mukha itong kastilyo pero higit pa sa ganda nito ang kwento ng himala sa loob. Nagsimula ang paniniwala dito noong 1998 nang magkaroon ng dengue outbreak. Ayon sa mga residente, matapos silang manalangin sa Birhen, marami ang nagsigalingan. Mas lalo pang sumikat ang simala nang kumalat ang balita na ang imahe ng Birhen ay umano'y lumuha. Ang shrine na ito ay pinangangasiwaan ng Marian Monks of Eucharistic Adoration, isang relihiyosong grupo na kilala sa kanilang mahigpit na debosyon at panalangin. Dahil sa dami ng deboto, lalo na tuwing weekend at Semana Santa, umaabot sa libo-libong tao ang bumibisita araw-araw. Isa rin sa pinakakaibang makikita dito ay ang koleksyon ng mga iniwang alahas at mahahalagang gamit bilang pasasalamat. Patunay kung gaano kalalim ang paniniwala ng mga deboto sa natatanggap nilang himala. Number 6. San Pascual de Bailon Parish Church, Obando, Bulacan. Hindi rin ito ordinaryong simbahan dahil dito sumasayaw ang mga deboto. Ang Obando Fertility Dance ay kilala sa buong bansa. Mga mag-asawa na nahihirapan magkaanak at sumasayaw bilang panalangin. At ang nakakagulat, maraming testimonya ng mga babaeng hindi nabuntis sa loob ng maraming taon. Pero matapos ang sayaw at panalangin at paniniwala, nagkaroon sila ng anak. Hindi ito simpleng tradisyon. Ito ay paniniwala sa himala ng buhay. Number 5. Monasterio de Santa Clara, Quezon City. Kung ikakasal ka at ayaw mong umulan, dito ka pupunta. Si Santa Clara ay kilala sa pagbibigay ng magandang panahon, kaya maraming ikakasal ang nag-aalay ng itlog bilang panalangin dito. Pero hindi lang yon. Kilala rin siya sa pagtupad ng mga imposibleng wishes. May mga kwento ng mga taong may matinding problema, kalusugan, pera, relasyon na tila walang solusyon, pero matapos manalangin daw dito sa simbahang ito, ay nagkaroon ng pagbabago. And at number 4, National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Church. Bago bumiyahe, dito muna dumadaan ng marami. Ang Our Lady of Antipolo ay kilala bilang tagapangalaga ng mga manlalakbay. Noong panahon pa ng galleon trade,
pinaniniwalaang siya ang nagbigay ng proteksyon sa mga barko. Hanggang ngayon, maraming OFWs ang pumupunta rito bago umalis ng bansa. May mga kwento ng mga taong naligtas sa aksidente, bagyo at iba pang panganib at naniniwala silang gabay ito ng Birhen. Number 3, National Shrine of Our Lady of Perpetual Help, Baclaran Church. Tuwing Miyerkules, hindi ka makakakita ng bakanting upuan dito. Ang Baclaran Church ay isa sa pinakadinadaluhang simbahan sa Pilipinas. Libo-libong dumadalo sa novena linggo-linggo. Ang Birhen ng Perpetual Help ay kilala sa mga himala ng paggaling, lalo na sa mga may malubhang sakit. May mga testimonya ng mga gumagaling sa kanser, mga bata na gumagaling sa sakit, at mga pamilya na nagkaroon ng bagong pag-asa. Number 2, Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary, Manawag, Pangasinan. Ang Manawag Church ay isa sa pinaka-kilalang pilgrimage site sa Luzon. Meron itong kasaysayan na umabot pa noong 1600s nang dalhin ng mga Dominican missionaries ang debosyon sa Lady of the Most Holy Rosary. Ang pangalan na Manawag ay nagmula sa salitang Pangasinense na ibig sabihin ay tumawag. Dahil ayon sa alamat, may isang magsasaka raw na nakarinig ng tinig ng Birhen mula sa puno na tila tinatawag siyang lapitan. At dito, nagsimula ang matinding debosyon sa lugar. Ang imahe ng Birhen dito ay kilala sa mga kwento ng himala, mula sa pagpigil ng sunog, pagbibigay ng ulan sa panahon ng tagtuyot, hanggang sa paggaling ng mga may sakit. May mga deboto na taon-taon bumabalik upang magpasalamat sa mga natanggap nilang biyaya. Para sa marami, ang Manawag ay lugar kung saan naririnig ang panalangin. And at number 1, Minor Basilica of Black Nazarene, Quiapo Church, Manila. Ang simbahan na dinarayo ng milyon-milyon, ang Quiapo Church. Isa sa pinaka makapangyarihang simbolo ng pananampalataya ng Pilipinas. Ang imahe ay mula pa noong 17th century at pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling. Tuwing January 9 sa translasyon, milyon-milyong deboto ang sumasama sa prosesyon kahit na super delikado, kahit super siksikan, dahil sa paniniwala na ang paghawak o paglapit sa imahe ay magdadala ng himala. May mga kwento ng mga gumaling sa matinding sakit, mga problemang naresolba, at mga buhay na nabago. Hindi lang ito paniniwala, ito'y debosyon na umaabot sa sukdulan. Sa dami ng simbahan sa Pilipinas, malinaw na ang pananampalataya ng Pilipino ay hindi lang basta tradisyon, kundi bahagi ng pagkatao. Pero ang tanong, D-Fam, ang himala ba ay nasa simbahan o nasa paniniwala ng tao o mismo hawak ng tao? Para sa akin, mas mabuti nang may pinaniniwalaan ka kesa naman wala ka nang malapitan pag iniwan ka na ng lahat. Ano man ang sagot mo, isang bagay lang ang sigurado: sa bawat panalangin ay may pag-asa. Hey, kung nagustuhan nyo ang ating video, please comment in the name of the Char. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!